Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tapos na nga ang laban dahil si former President Rodrigo Roa Duterte ay pumunta na nga ng Kamara upang harapin itong Quad Committee. Ang committee kung saan mga kaibigan ang patuloy na bumabanat dito kay former President Rodrigo Roa Duterte patungkol sa war on drugs sa kanyang nakaraang na administrasyon. Huwadcon, hindi humarap. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga bang kahit anong gawin nitong Quadcon na ito or tinatawag nating Huwadcon ay wala silang magawa dahil nga nung humarap na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay wala man lang silang maiharap or hindi man lang sila humarap dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon ay sinasabi umano ni former President Rodrigo Roa Duterte na handa siyang humarap anytime kung meron siyang invitation dito sa Huwadcon. Ngunit kung alaman natin mga kaibigan ay hindi man lang or wala pang ibinibigay na imbitasyon ditong Huwadcon dahil alam nila kapag na si former President Rodrigo Roa Duterte ay dumaan or pumunta dito sa Kamara ay wala rin lang silang magagawa dahil nga kahit magtulong-tulong pa yung mga utak nila na walang laman ay lalanggamin lang or kakastiguhin lang nitong si former President Rodrigo Roa Duterte ang kanilang mga paratang. Kaya nga hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Very loud and clear ang mga Duterte sa mga deliberation. Maganda pakinggan, madali maintindihan. Di tulad ng iba dyan, dami sitsi, buritsi, wala kang maintindihan. Lalo si Escudero, parang tumula ng ewan. Nainis ako makinig. Mayabang pakinggan. Tama FPRRD, we love you, very simple and understandable magsalita ng FPRRD. Huwag iboto, magugulo kongresista ayon, mga pamamanggipit na mga resource person, PRRD, and friendship po you, tambayan. Taong bayan, mahal ka po ng taong bayan, di papayag taong bayan, apihin ka, di ka iiwan taong bayan, mahal ka ng taong bayan. Ako Budoy si Tambaluslos. Los talaga tong pamamalakad ng gobyerno, mas marami pang Senate hearing or Congress hearing kaysa sa ng taong Pinas. O ayan, Quadcom, imbitahan nyo si FPRRD. Willing umattend si Tatay Diggs. Hindi kung sino-sino po kinukuha nyo resource person, wala naman kayong alam kung hindi puro contempt. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. At sa ating mga solid viewers, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At wag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito at from time to time this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any
official proceedings, sabi ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ano ko. So wala kayong ano. Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman, nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Yun pala ang totoo. Yun. Kaya dito, napatunayan po natin mga ka-reaction. Hindi po natatakot ang Pangulong Duterte na aatin dito sa napipintong pag-imbita sa kanya. Kaya lang wala pang invitation eh. Abante, ayan. Sasabihin na ng Pangulong Duterte, lahat-lahat ng gusto nyong marinig. Imbitahin nyo na. Padalhan nyo na siya ng sulat. Padalhan nyo na siya ng anong gusto nyong invitation. Sumasarap ang laban, sumasarap ang laban, sumasarap ang laban. Yan, sige. Tingnan natin ngayon. Kayo na ang hinihintay ng Pangulong Duterte na magpadala ng sulat upang sabihin niya lahat ang gusto nyong sabihin niya. Pero ayaw daw niya sabihin yon. Pero kung gusto nyong marinig, magsimula sa kanyang bibig, ay sasabihin po niya. Abante, barbers, padala na kayo, naghihintay ang Pangulong Duterte dyan. Gambalayin nyo, gambalayin yung matanda. Walang sisihan, ha? Tambaluslos, walang sisihan dyan. Pag mayroong mga medyo nangyaring komusyon dyan, pagdating niya dyan sa may batasan, ha? Walang sisihan. Maghanda kayo ng mga 20 camera. Tsaka maraming mga ano dyan. Pag dumating ang 32 million dyan sa may batasan, pagdating ng Pangulong Duterte, yun. Doon natin makikita. Pagdating ng Pangulong Duterte dyan sa may batasan at hindi nyo na-secure yung lugar at alam nyo na maraming mga tao, mag-ready kayo ng merienda, mag-ready kayo ng bigas, mag-ready kayo ng 5,000 pesos, tapos kailangan mamigay ng ayuda dun si Tambaluslos. Huwag ka lang magbibigay ng mga ayuda dun sa mga taong kailangan mamigay ka rin ng ayuda dun sa mga sasama sa Pangulong Duterte dahil mga Pilipino din yun. Alright. So dito po medyo na-excite ako kasi akala po ng itong mga Quadcom, akala nila ang Pangulong Duterte ay bahagang buntot. Pero sinasabi nila invite ng invite. Wala namang natatanggap na sulat.
ang natatanggap lang niya ay yung yung press release. O papadala namin ng sulat ang Pangulong Duterte. I-invite namin ang Pangulong Duterte. Wala pa nga natatanggap na sulat yung matanda. Hey! 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 Di po ba? Oh. Ngayon. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Dahil kapag dumating ang araw at nakita natin na nagsalita ang Pangulong Duterte dyan, nagsalita siya dyan, at yung si Leonardo, nandiyan na rin si Leonardo, pinagkakatiwalaan talaga niya ang Pangulong Duterte ang mga iglesia. O, di ba? Kaya dito dapat nag-ingat yung composer. Hindi pa kasi sinulat Leonardo, Colonel or General Leonardo. Ba't sinulat pa kasi Iglesia ni Cristo? Mahirap bang isulat yung pangalan ng tao? Bakit naglagay pa po kayo ng naglagay pa kayo ng tinatawag nilang yung tawag doon, yung naglagay pa po sila ng yung anong tawag doon, yung meron tawag doon yung surprise, yung parang papahula mo ganon, di ba? Ano ang tawag doon? Yung ipapahula mo, di ba? Parang mystery person, Hindi nandoon sa dila ko Hindi ko lang masabi. Blind items, yun, blind items. Nagpa-blind items pa kasi kayo Oh, di ba? Huwag na kayo magba-blind items Iglesia ni Cristo. Ayan, tuloy. Lahat ng Iglesia ni Cristo, yung palang si Leonardo, hindi na siya Iglesia ni Cristo. Walastik talaga itong mga quadcom na to. Yan. O, abante, siguraduhin mo, yung diaper mo, suot-suot mo. Mapamura lang ng isang mura dyan ng Pangulong Duterte. Kailangan nandiyan si request lang natin, nandiyan si, yung si Ko, Saldico, kailangan nandiyan si Saldico, tsaka si Tambaluslos. Bigyan nyo sila ng upuan dyan, yung medyo malayo kay Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ko. Huwag nyo kasing pilitin yung matanda. Huwag nyo siyang galitin. Huwag nyo siyang, kasi pag nagpunta siya dyan at sinabi niya lahat ng gusto nyong marinig at hindi nyo siya ma-contempt, hindi nyo siya ma-contempt dyan, tingnan natin. Pag nagmura ang Pangulong Duterte dyan sa may Quadcom, kailangan i-contempt nyo, kasi pag hindi nyo kinontempt, magagalit kami. Pag nagwala ang Pangulong Duterte dyan sa may Quadcom, pag nagmura dyan, kailangan walang takot-takot, i-contempt nyo. Yan. Yeah. Kailangan, tapos dapat nandiyan si yung si Manuelita, pa-attend niyo si Manuelita, patanong niyo sa kanya yung ganon, yung ganyan, Tapos sasabihin ni Pangulo Duterte, di ba ikaw yung author ng libro sa DepEd? Yung author, yung libro, yung wrong grammar, tsaka wrong spelling. Makulukod din ko si Vice President. Shout out po sa inyo, Vice President. We love you so much. Lagi po kayong mag-iingat, Huwag niyo pong pababayaan ang sarili ninyo. Just keep so beautiful, Stay beautiful, stay fresh. Stay positive, alam po namin yun na positive talaga kayo. Ibang positive, yung positive ni Marcos Jr. tsaka yung pagka-positive mo, kailangan hindi parehas yun. Yeah? Pero yung positive attitude, si Marcos Jr. positive din yun Positive attitude din. Yung sa'yo naman, positive yung brave. Hindi duwag. Alright? So, dito po, na-excite po ako. At masayang-masaya po ako. Dumating po yung balita Dumating yung balita. Habang nagbablog ako, may nag-send po ng message. Reaction TV PH. Darating daw ang Pangulo. Ini-stop ko yung video. Itutuloy natin ngayon, di ba? Itutuloy natin yung video. Yung kanina. Yan, tuloy natin to. Yan. Presidente. Okay lang naman. Alam ko you're a patient crowd and you want to listen. Tatapusin ko na ito.
Yung sinasabi nila, extrajudicial killing, hindi totoo yan. Why do we have to extrajudicial kill a person? Ang sinabi ko, at bugok talaga itong human rights, both the international one. What I said, I am a lawyer. My order to the law enforcement agencies, to the NBI, to the police, lahat, customs, police, is that go out and destroy the apparatus of the drug syndicates. And if you have to kill because you are in danger of being killed, go ahead, unahan mo na. But I do not want to say a dead soldier or a policeman. Sabi ko, pag kung buhay pa, sabi ko, gago ko, ba't ito binaril? Do not hesitate. And I said, I take full legal responsibility for it all. All you have to do, sabihin mo, sinong nag-utos sa iyo, sabihin mo si Duterte. Nobody can question my love of country. Do not without children and my country. Alam mo bakit? Sisirain mo ang bayan ko. Putang ina, pag ginawa mo yan, papatayin kita. Hindi naman lahat networks nakikinig. Pinapatay ko? Talaga. In the course of the fulfillment of official duty, I never ordered a policeman to get drunk, pagkalasing, bugbog ng asawa o hindi yung kabit niya. Wala akong utos ng ganun. I never said go out and do a shooting spree and kill all the human beings that you will. Only those who will destroy my country. And in doing drugs, sisirain mo talaga. You want a family to become dysfunctional? May isang durugista lang yan. Sira na ang buhay ninyo. Marami, siguro may kilala kayo. One single addict in the family will destroy and becomes a dysfunctional family. Ayan. Marcos Jr., narinig mo ang Pangulong Duterte, meron daw isang durugista sa isang pamilya, sira na ang buong pamilya. Ngayon, merong isang durugista ang leader sa isang bansa. O ano, sira na ang isang bansa. Kaya dito sa ating channel, marami po nagko-comments na dito sa amin nung panahon ni Duterte, napakatahimik. Dito sa amin nung panahon ni Duterte, napaka-disiplinado ng mga tao. Dito sa amin nung panahon ng Pangulong Duterte, makakalabas ka sa kalsada ng gabi nang hindi ka nag-aalala. Dito sa amin nung panahon ng Pangulong Duterte, takot ang mga adik. Dito sa amin nung panahon ng Pangulong Duterte, nagtatago ang mga adik. Nagtatago ang mga pusher. Dito sa amin nung panahon ng Pangulong Duterte, nawalan yung mga magnanakaw. E ngayon ano? Nagsibalikan daw, natatakot ng maglakad sa gabi. Hindi na ang mga adik ngayon ang natatakot. Ang natatakot, tayong mga simpleng mamamayan, oh. Di ba? Ngayon, itong Quadcom. Ayan, makinig kayo. Walang sinabi ang Pangulong Duterte na tumodas ng EGK extra. Bakit mo nga naman kailangan ng extrajudicial killing? Bakit mo kailangan yun? Palagay ko nangyayari lang yung extrajudicial killing nung panahon ng martial law. Boom! Di po ba? Dahil walang batas-batas eh. Todas kung todas. Oh. Ngayon panahon ng Pangulong Duterte. Dahil ba pinuri ng Pangulong Duterte si Edralyn Marcos, ang yumao? Dahil ba pinuri upang mag-unite ang mga Pilipino? Upang magkaisa ang mga Pilipino? Wala ng dilawan, wala ng pulaan, wala ng ano?
Kaya lang pinuliticize eh. Ang nais lang naman ng Pangulong Duterte noong una ay mawala na yung pagkawatak ng bansa. Ngunit hindi nangyari po yun. Lalong nawatak ang bansa, lalo na nung ipinalibing yun sa libingan ng mga bayani. Pinapaalala ko lang sa iyo, Marcos Jr. Baka nakalimutan mo. Ha? Ngayon, lahat ng kaso ninyong pandarambong, lahat, akwit, wala na. Di ba? Ano pa? Pagkatapos noon, dahil dito sa Pangulong ito, bumango ang inyong pangalan, bumango ang inyong apelido, bumango uli ang mabaho nyong istorya dito sa ating history sa Pilipinas, ayan ang ginawa nyo sa kanya, walang katahimikan. Paano, di ba, lumaya si De Lima, naging tahimik si Trillanes, yan, naging tahimik si Ontiveros, dapat, di ba, dapat sila ang maingay nung panahon ng kampanya silang maingay never again magnanakaw, sinungaling, mandarambong. Ngayon, ang Pangulong Duterte lang naman ang sinabi kay Marcos Jr. noon Ano sinabi niya? Durugista. Yun lang. Wala na. Wala na iba sinabi. Ang sabi lang yan, natatakot ako. Dahil may bagahe yan. Yung bagahe niya, yung talagang pagiging durugista. According sa presidente. At hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot yun ni Marcos Jr. Hindi pa sinasagot. Ang sabi lang niya, I will not dignify that question. Wala pa siyang sinabi na, hindi ako nagkokok, hindi ako nagdo-drugs. Hindi, wala siyang sinabing ganyan. Basta sabi niya, I will not dignify that question. Di ba? Boom! Di ba? Boom! Kaya dito, ang sinasabi po natin dito kasi, bakit, anong dahilan? Dahil ba hindi siya pumayag dyan sa People's Initiative? Dahil ba ginurgur niya yung People's Initiative, Tambaluslos? Yan ang dahilan kung bakit ginugurgur ngayon ng Pangulong Duterte. Dahil sumabog siya. Pero kung hindi sa Pangulong Duterte, ang pamilya Marcos, ang apelidong Marcos ay bulok pa rin. Diba? Kaya lang bumango ang apelidong Marcos dahil dito sa lalaking to, kay Pangulong Duterte. Puri ng puri. Puri ng puri kay Edralin Marcos, puri ng puri kay Bongbong Marcos nung hindi pa siya puri ng puri. Ayan, tuloy. Kailangan mo yung Pangulong Duterte. Alright, anyway. Ngayon, itong EJK, bakit kailangan nga naman magkaroon ng EJK? Yun ang malaking katanungan. Anong dahilan? Bakit kailangan gumamit pa ng extrajudicial killing ang Pangulong Duterte? Hindi na kailangan yun. Ang pulis ay kailangan lang nilang gawin, ay yung dapat nilang gawin. Ngayon, kung magkaroon ng, let's say, may mawalang buhay, parte yun ng buhay. Di ba? Ganun po yun. Tuloy. Buti dito sa itaas, A, B, C, D. How about the E? Maybe the A, B can sustain with their cocaine, and there are a lot of them around yung mayayaman. A, B, hindi masyado because cocaine, heroin, galing kasi sa plant marijuana. But itong shabu is configured using chemicals. Part of that is ephedrine, formalin, at yung tubig ng baterya. Tangina kung hindi niyo alam. Yan, niluluto yan. And it becomes shabu. Imagine po ninyo, ephedrine, formalin, tsaka tubig ng baterya. Lutuin nyo yun, tapos singgutin nyo. Luto ang utak. Kaya, wala pong hindi surprising. O huwag ka nang magtaka, hindi nakakapagtaka na yung mga nalululon sa ganyang bisyo, naglalakad sa daan, hindi na alam ang kanilang mga sarili. Warak na ang kanilang mga utak. Warak na ang pamilya, sira na yung bata. Yung batang-bata, sira na. Wala na, hindi na pwede magtrabaho, wala na, baliw na eh. Ngayon, yan ang sisira sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang sisira. Ngayon, mga ka-reaction, ang Pangulong Duterte ba ay tama dito o mali? Pinoprotektan lang yung mga kabataan, di ba? Dito sa baba,
tatapos na ako. Sandali na lang para maintindihan. Please naman, no. Just be patient. Total, aalis na ako pagka-presidente. Bigay mo na lang ang regalo. Sabi ko, i-unburden ko lang. Para prangka-prangka. Itong dito sa baba. They cannot afford to, they can't sustain the addiction. Pag ang father of the family, dyan sa blighted areas, sa mga squatter, pag tinamaan yan, wala nang dadating. If he is a worker, a factory, or whatever, sa inga Tapos bibili ng shabu, yung 400 niya take home pay for that day, minus the 200. 200 na lang bigay niya sa asawa niya. Then, there is no more nutritious food, or the food disappears kasi maraming pasugal-sugal dyan sa baba. Kaya yung isabong, I'm sorry, I did not really realize that it would be like that. Akala ko kasi, the moving factor there was na imberna kasi ako 640 million a month. Tapos, so many billions a year because marami nag-ooperate eh. Tuloy natin. Sana ba tayo? Yan. I do not gamble. I do not drink anymore. Only water. Dysfunction na, sige away. Maghiwala yan. Ito ang sigway ng babae. Pag nag-away yan, gulo na ang pamilya. Maghiwalay. Ang mga bata, alam mo dito sa hirit ng hirit yan. So ang anak nila 3, 4, 5, 6, 7. That is the peace and order or law and order. There is a disorder. Law and the disorder that it creates, it inflicts the pain on our society. So yung mga asawa, bugbog na, there are 3 million Filipinos working outside. I don't have to mention the country. Alam mo bang istorya nila? How many times have you read na ang Filipina worker or maid or whatever, tatakbo yan tapos tatalon sa bintana? Wala ka nakita, sabihin mo doon nagpasagasa because ang bahay niya nakalak. At ang workers doon, gumagana ba to? Sige. Alcohol muna tayo. Pagkatapos ng linis niya sa asawa, sa amo niya, asawa, pupunta siya doon sa bahay ng son-in-law. Pupunta sa bahay ng daughter-in-law. Linisin niya utang gabi. Kaya kita mo the average, tinanong mo, how many hours do you sleep? 3 hours. And they endure because they have to work. She has to send money back home. Ang masakit sa akin kasi merong 2 babae, isa sa Kidapawan is 2 sa Turil, Davao City. It's a district. Punta sa akin, umiyak. Wala ako, hinintay ko. Asawa ko nandiyan na sa gate. Sige, iyak. Hindi kami aalis dito, Mayor, hanggang hindi ka. Congressman ako noon, nag-break ako. Kasi hindi na ako maka-straight ng 4 terms.
Sige sila. Pleading that I do something. Araw-araw yan bumabalik. So pag nag-ulan, ang asawa ko, pinapapasok talaga niya sa sala. Tapos, pakainin mo, kaya ayaw umalis kasi sabi ng asawa ko, gumawa ka ng paraan. Paano ito? Araw-araw nandyan. Alang-alang naman. So, nasa bahay, yung mga anak, magtakbo-takbo pa sa sirain yung furniture ng asawa ko. Kasi sabi niya, do something about this problem. Alright, yun po, no, ang Pangulong Duterte ay talagang willing na willing po. Dito sa huling video na natin ito, na ipinakita po niya na talagang in-explain niya, hindi kailangan ng AGK. Yung AGK niya, ang nag-imbento ng salitang yan, human rights. yung asawa nung kapatid ni Laila de Lima. Si Colmenares. Siya po ang umimbento ng salitang extrajudicial killing. Tapos, yung EGK ginamit kay Duterte. Ay, naku po. Kaya po dito, mga ka-reaction. Dito natin makikita talaga na ang Pangulong Duterte ay willing. Willing po siyang ibigay lahat ng gusto ng Quadcom para manahimik na lang sila. Diba? Kaya lang, pag yan ay sumobra at naramdaman ng taong bayan na talagang sobra na ang ginagawa nila na panggigipit sa Pangulong Duterte, ay wala po tayong dyan. Medyo wala po tayong sisihan. Diba? Kasi yung mga ganyang mga gawahin na ginawa na ng tao ang kanyang lahat na makakaya upang maproteksyonan tayo, mabigyan tayo ng maganda at mabuting Pilipinas. Ito namang mga to, yung 6 na buwan na tinayo ng Pangulong Duterte, yun, ligwak. Ito po. Ito po yung pinakauling re-reactionan natin. Yan. Yan po ang pinakauling re-reactionan natin. Sabi dito, nitong Pilipinas Today na isang trolls. Isang trolls po to. Okay, itong Pilipinas Today na to, isang trolls yan. Okay? Sabi dito, may kay-bas siyang magtampo. Yan. Ang si Sara Duterte raw, ang Vice Presidente. Doon daw panahon ni ex-Vice President Noli de Castro, 6 lang po ang kanyang security. Yan. Papasok dyan yun. Malupitan po itong mga to eh. Malupitan po itong mga to. Yung mga magagaling pong ex-Vice President Jejor Marbinay. 5 lang po ang PNP security niya. Yan. Pagdating daw po kay ex-Vice President Leni Robredo, 20 daw po ang kanyang security. Yun! Naku po. Pagdating daw po kay Vice President Sara Duterte, hindi na po PNP Vice President Security, Vice President Security PG BSPG. Vice President Security Presidential Group ba yun? Basta BSPG. 365. Yung galing. Ang tanong, bakit ganyang karami? Yung 3 bang yan nakikipaglaban sa mga NPA? Yung 3 bang yan, nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo? Yung lantaran, lantaran ang pagkikipaglaban niya sa mga NPA. Boka to boka. Tsaka action to action. Kaya nga 11 days, ubus yung 125 million Kasi marami raw NPA. Di po ba? Ang tanong, yung bang 3 yan kasing tapang ng Vice Presidente Sara Duterte? Yung bang 3 yan yung level ng tapang at malasakit at pakikibaka laban sa mga makakaliwang grupo ay ginagawa ba ng 3 yan? Siyempre, kailangan mong lagyan ng malaking security group yan. Yung 365 na yan, kulang pa yan. Dapat nga, 3,650 di ba? Para utusan niya lahat, punta kayo doon, may intelligence ako doon. Yun, usubin nyo.
Di po ba? Kaya yun ang sinasabi natin dyan. Huwag tayong magtataka, tayong mga Pilipino, kung 365 ang kanyang mga security. Hindi ko po alam kung may katotohanan yan. Hindi pa namin napag-usapan ni Vice President yan kung talagang totoo yan. Base lamang dito sa post ng Pilipinas Today na masyadong malisyoso ang kanyang mga posting laban sa Vice President Sara Duterte. Si Noli de Castro, sabi ni Sal Panelo, i-quote ko lang, isa raw inutil. Ulitin ko makinig po kayo, kagalang-galang na Noli de Castro, isa ka raw inutil. Sabi niya, Sal Panelo, balikan mo, puntahan mo siya doon. Kausapin mo, bakit tinawag mo akong inutil? Bakit? Masakit sa damdamin ko, tinawag mo akong inutil bilang Vice Presidente. Nasasaktan ako, habol kang senador, tingnan natin kung mananalo ka. Alright. Si Jojo Marbinay, naniniwala po kayo, 5 lang ang security niyan? Tatanga-tanga din tong Pilipinas Today na to eh. Kahit na hindi Vice President yan, hindi 5 yung security guard niyan. Baka security guard niyan 400. Hey man, si Jojo Marbinay yan. Kilala mo si Jojo Marbinay? Idolo yan. Hindi basta-basta personalidad yan. Huwag mo sasabing 5 lang ang PNP. Huwag mo, huwag ako. No, me. Yeah? Not me. Di ba? Don't me pala, don't me. Mali po. Don't me, Don't me. So, itong si Leni Robredo, kahit na walang security yan, wala namang kaano dyan, wala namang mananakit dyan, mabait yan eh. Diba? Kahit maglakad dyan sa palengke ng walang security guard, hindi naman pakikialaman ng mga NPA yan, di ba? Hindi ko sinabing kaibigan niya yung mga NPA, pero hindi niya kaaway. Di po ba? Hindi.